Para hindi mawala ang saya ng isang tao, ligaya mo sa buhay mo, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Iwasan mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Dahil ang pagkukumpara, yung comparison, yun yung pumapatay ng kaligayahan. Mayroong isang scientist, nag-eksperimento siya sa 2 unggoy na pag yung unggoy na ilagay yung isang bagay sa butas, binibigyan niya ng pabuya. Yung unang unggoy, kinuha yung bagay, ihinulog doon sa butas, binigyan niya ng pipino. Tuwang-tuwa yung unggoy. Yung isa naman, kinuha yung bagay, ihinulog doon sa butas, binigyan niya ng grapes. Yung unang unggoy, nung nakita niya na ang ibinigay sa kanya ay pipino, natuwa siya. Tuwang-tuwa, yung galak na galak yung unggoy. Pero nung nakita niya yung katabi niyang unggoy na grapes yung ibinigay, nagalit, ibinato yung pipino. Minsan, ang tao ganun eh. Yung biyaya ng Diyos na ibinigay, natutuwa. So, ang biyaya, di ba? Pero nung nakita natin yung katabi natin, mas masarap yung biyaya yung ibinigay. Grapes, sa atin ay pipino. Nagagalit. Nawawala yung kaligayahan. Ganun yung nagagawa ng pagkukumpara. Na ang tao, na pag nagkumpara ka, natutuwa ka, noong una, matutuwa ka sa biyayang ibinigay sa'yo, nag-i-enjoy sa binigay sa iyo ng Diyos. Pero pagka nakita mo mas maganda yung naibigay sa iba, ikinumpara mo, nagagalit ka na, kagaya ng unggoy. Kasi, kinumpara mo na yung, bakit sa kanya? Grape sa akin, unggoy. Bakit siya binigyan mo magandang boses, ako tamang-tama lang, sakto lang. Kaya, ang pagkukumpara, comparison, ninanakaw o pinapatay yung kaligayahan natin. Kaya, ayaw ng Diyos na ang tao nagkukumpara. Hindi natutuwa, hindi nalulugod ang Diyos sa taong nagkukumpara. Dahil pagka kinumpara mo sarili mo sa mas mababa sa'yo, nagmamalaki ka. Hindi nalulugod ang Diyos doon, di ba? Parang tingin mo, ang taas-taas mo na. Hindi nalulugod ang Diyos. Oo. Pero pagka ikinumpara mo naman ang sarili mo sa mas mataas sa'yo, naiinggit ka naman. Hindi rin nalulugod ang Diyos doon. Diba? Pareho. Sa mas mataas sa'yo at sa mas mababa sa'yo, hindi nalulugod ang Diyos pagka kinukumpara natin ating sarili. Dahil, kaya, ang dapat gawin ng tao, huwag tayong magkukumpara. Sa 1 Samuel 18 verse 6 to 7, ganito ang nakalagay. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul sa kanyang mga tauhan at bawat bayang nadaanan niya ay sinalubong siya ng mga kababaihang umaawit, sumasayaw sa saliw ng mga tambuli at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo. Si David naman, 10,000. Tapos nagalit na siya. Diba? Yung mga kasunod nun. Sino ba si Haring Saul? Si Haring Saul, siya ang kauna-unahang hari ng Israel. Bukod pa sa siya ang kauna-unahang hari,
Sa kanyang tribo, siya ang pinakamagandang lalaki. Nabanggit yun sa Bible eh. Diba? At wala pa si David, hinahangaan siya ng mga tao dahil magaling siyang mandirigma. Libo-libo nga yung pinapatay niya eh. Diba? At magaling siya, bukod sa magaling siyang mandirigma, magandang lalaki at pinakamataas sa tribo niya. Matangkad. Ibig sabihin, matipunong tao si Saul. Maraming humahanga sa kanya. Kaya lang, nung dumating si David, nung marinig niya yung awit nung mga kababaihan, si Haring Saul, pumapatay ng libo-libo. Kapuri rin yung kay sa Haring Saul, di ba? Kaya lang may karugtong yung mga babae na awit eh. Pero si David, 10,000 libo. Mas marami. Yung mga tao sa paligid niya, ikinumpara si Saul kay David. Si Haring Saul naman, narinig yun. Kinumpara na rin niya sarili niya kay David. Nainggit na niya. Kasi, ang sanlibutan natin, lagi tayong kinukumpara sa iba. Simula nang ipinanganak tayo, nag-aral tayo, lagi kinukumpara tayo sa kapitbahay natin. Diba? Sa kaibigan natin. Mas maganda yung bag niya. Nung panahon namin, uso yung sapatos na Nike. Sikat nun ng Nike at saka Adidas. Pero marami nang nung sapatos na mga Converse. Pero kakaiba pag ang suot mo Nike o Adidas. Kasi sikat ka nun. Bago pa lang yun eh. Di ba? May pangalan nun yun. Pero actually may pangalan yung mga Converse eh. Pero dahil nga laos na Converse noon, ang mga kaklasiko, ang mga suot, pag ikaw may suot ka ng Nike o Adidas, sikat ka. Ay ako, hindi ako makabili ng Nike at saka Adidas. Iinggit ka ngayon dahil kinukumpara mo yung sapatos mo doon sa sapatos ng... Di ba? At ganun din, araw-araw makikita natin ang mga tao, kinukumpara ang sarili niya doon sa napapanood na commercial sa TV. Mas magandang buhok. Di ba? Kaya mga commercial natin, ganun eh. Mas malambot ang buhok mo pag ginamit mo itong shampoo to. Di ba? Mas makinis ang balat mo pag ginamit mo itong sabong na to. Di ba? Mas maputi ka pag ito ang ginamit mo. Mas maganda ang amoy mo pag ito ang pabangong ginamit mo. Yun yung itinuturo ng sanlibutan na kaya pati ang mga mananampalataya nadadamay na dahil kinukumpara, di ba? Pagka naikaharap ng tao, laging tanong mo, laging tinatanong, gaano ka ba kayaman? Ano bang coaching dala mo? Ano bang klaseng cellphone meron ka? Di ba? Kinukumpara lagi. Pagka ikaw nagkumpara at mas higit yung cellphone ng katabi mo sa'yo, maiinggit ka. Pero ang Diyos, ayaw ng Diyos na ikumpara natin ang sarili natin kahit kanino. Alam mo ba merong 8 bilyong tao sa mundo? Sa 8 bilyong tao sa mundo, walang magkahawig. Espesyal na ginawa ng Diyos ang bawat isa, masusi niyang ginawa ang bawat isa na walang kakatulad. Tapos ikaw gusto mong maging katulad ni Michael Jackson o kagaya ni Robin Padilla o sino. Samantalang unique ka na ginawa ka ng Diyos na ikaw lang ang kaisa-isang ikaw. Diba? Ibig sabihin, bawat isa sa atin, espesyal na ginawa ng Diyos. At bawat isa sa atin, parang yung nagka-camping yan eh. Bawat isa sa atin, ang may pabaon ang Diyos na knapsack, na sapat yung nilalagay niya sa knapsack para masiyahan ka sa buhay na to. Ano kailangan mo? Ito, ganitong kagandang boses. Hindi nga lang kasing ganda ng boses ni Gary B. Pero magandang boses pa rin. Hindi ka kababaan. Pero hindi kasing tangkad ka ng mga player ng LeBron James.
Pero, hindi kasing galing mag-basketball ni LeBron James, pero marunong kang mag-basketball. Diba? Kasi bawat isa sa atin merong kalakasan na ibinigay ang Diyos na sapat para maging masaya tayo. Diba? Merong sapat na talino na ibinigay sa atin para maging masaya tayo. Na bawat isa sa atin naglalakbay dito sa mundo. Sapat yan para makarating ka sa destinasyon mo. Diba? At ang bawat destinasyon ng bawat tao, magkakaiba. Iba-iba. Walang tao mayroong parehong destinasyon. O paglalakbay. Huwag na tawaging destinasyon. Bawat tao, may kanya-kanyang paglalakbay dito sa mundo. Iba ang paglalakbay ni brother kay brother. Ganon din, iba rin ang paglalakbay ko. At yung pabaon sa akin ng Diyos, sapat yun sa aking kakaibang paglalakbay, sa pabaon naman sa iyo ng Diyos sa iba mong paglalakbay. Diba? Kaya hindi dapat natin kinukumpara ang sarili natin sa ibang tao. Dahil kahit na yung pinakamagaling mag-basketball, sino ba ang pinakamagaling? Si LeBron James. Sino ba? Si Jordan. Si Jordan, magaling mag-basketball. Yun yung kailangan niya sa paglalakbay niya. Diba? Yun ang binigay sa kanya yung talento ng Diyos. Pero pagdating sa talino, hindi siya ang pinakamatalino. Sa gandang lalaki, hindi rin siya ang pinakamagandang lalaki. Mas magandang lalaki sila Brad Pitt. Di ba? O si Tom Cruise. Iba naman yung paglalakbay ni Tom Cruise. Iba naman yung paglalakbay ng bawat isa. Si Tom Cruise, hindi kasing galing ni Jordan mag-basketball. Pero, meron siyang talento. Magaling siyang umarte. Di ba? Ibig sabihin, ang bawat isa dito sa mundo may kanya-kanyang paglalakbay. Sapat yung ibinigay na biyaya ng Diyos ng mga talento para maabot natin yung destinasyon natin. Kaya, huwag nating ikumpara sarili natin kahit kanino. Bakit? Pag kinumpara mo at ginaya mo yung kapwa mo, magiging katulad ka nung kapwa mo, iba yung paglalakbay niya eh. Hindi ka magiging masaya sa paglalakbay mo. Bakit? Ginaya mo siya eh. Eh hindi yun ang pangangailangan mo eh. Sapat yung ligaya o mga talento na ibinigay sa iyo para mag-enjoy ka sa paglalakbay mo eh. Ay ang binigay sa iyo, eto, gusto mo maging kagaya ni Michael Jackson, nagpupumilit kang sumayaw, hindi ka naman parehong kaliwa yung paa mo. O, di ba? Ngayon, hindi ka mag-i-enjoy dahil kahit anong practice mong galing, araw-araw ko mag-practice, hindi kasing gagaling ni Michael Jackson. Bakit? Hindi mo talento yung magsumayaw eh. O, ganun din sa gitara, di ba? Kahit na anong gawin mo, hindi kasing galing ng mga magagaling magtumugtog ng gitara dyan. Ni Jim Croce, di ba? Magagaling talaga. Kasi, bawat isa sa atin, sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kanya-kanya tayo. Di ba? Minsan pa nga, nakikipagkompetensya tayo sa kapwa natin, o kompetensya tayo sa kapwa natin, yung kapwa naman natin hindi alam, hindi naman nakikipagkompetensya sa atin. O, di ba? Di ba? Nakikipagpaligsahan ko. Gagayahin ko yung style ng pananamit niya. Yung mas magaling ako manamit niya. Yung katabi mo, hindi ka naman nakikipagkompetensya sa iyo. Di ba? Hindi niya alam nakikipagkompetensya ka sa kanya. Ikaw lang ang nagsasuffer. Bakit? Nagpupumilit kang higitan siya, siya naman hindi nakikipagpumilit na maging kagaya mo. Di ba? Kasi, ang bawat isa sa atin merong talento.
merong mga biyayang ibinigay na tayo lang ang pinagkalooban ng Diyos noon, hindi iba. Walang ibang binagbigyan. Ikaw lang at ikaw lang. Dahil bakit? Individual tayong nilalang ng Diyos eh. Unique tayo, di ba? Wala tayong nakitang taong magkahawig na magkahawig. Dahil ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang paglalakbay. Kahit nga yung pinakasikat na tao, yung hinahangaan mong tao na sa tingin mo, kung ako lang maging kagaya niya, yung talento niya, masaya na ako. Ngayon, pag pinagbigyan ka ng Diyos na kausapin siya sa 5 minuto lang, pag-usap ka kayo ng masinsinan, ng taong yon, makikita mo, madami mo rin yung problema pala. Ano? Kung ako lang naging si Bongbong Marcos, presidente, di masaya sana ako. Presidente ako ng Pilipinas, mayaman ako, may mga bodyguard ako. O, di ba? Tapos nakausap mo siya 5 minutes, na masinsinan kayo nag-usap, makikita mo, hirap pala maging presidente. Wala akong kakayanan na gano'n. Hindi na makalakad mag-isa. Hindi ka makalakad, hindi ka makapunta sa ganito. Ang daming pinupula sa'yo. Hindi ko kakayanin yun. Bakit? Hindi ikaw si Bongbong Marcos eh. Sapat yung binigay sa'yo sa takbuhin mo. Sapat yung binigay kay Bongbong Marcos ng Diyos sa takbuhin niya. Sa bawat individual na tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sapat yung binibigay na biyaya sa atin. Kaya, ang pinakamaganda, huwag natin ikumpara sarili natin sa iba. Dahil hindi nakalulugod sa Diyos na kinukumpara natin ang sarili natin. Ang buhay ng tao may kanya-kanyang pag-aaral. Ang buhay ng tao may itinuturo sa iyo ang Diyos, yung lakbayin mo rito na sa iyo lang ibinigay ng Diyos. I come to give you a fulfilled life. Yun. Fulfilled yun eh. Fulfilled yun hindi lang sa physical, pati sa emotional at spiritual. Imagine kung pinagpala ka ng malaking bahay, baka hindi ka na spiritual ngayon. O, di ba? O, di hindi fulfilled life yun. Di ba? Dahil bakit? Lagi ka na nandun sa beer house eh. Di ba? Yung sapat-sapat lang yung biyaya na ibigay sa'yo para maging fulfilled ang life mo. Di ba? Sa lahat ng parte ng buhay mo. Sa spiritual mo, sa physical mo, at ganun din sa emotional mo. Di ba? Kaya, tigilan natin yung mag-compare yung sarili. I-compare, no? Kasi yun yung gawain ng sanlibutan eh. Diba? Yan yung takbo ng sanlibutan. Mas maganda yung sapatos ko, Adidas. Yung sa'yo, Adidas nga, double D naman. Di ba? Japik. Di ba? Di ba? May Adidas na Japik eh. Di ba? Oh, di ba? Oh, mas maganda yung kotse ko. Pareho. Hindi Pajero eh, no? Pareho. Ganun eh. Ibig sabihin, matuwa tayo sa mga blessing na binibigay. Sapat yan. Pag hindi mo kinumpara sarili mo sa iba, hindi ka nanakawan ng kaligayahan. Diba? Nawawala lang kaligayahan pagka kinumpara mo ng sarili mo sa iba. Dahil ang dami mong nakikita eh. Kaya mo, mas mataas siya kaysa sa akin. Maganda siya eh. O, tingnan mo siya, kinis-kinis ng balat mo. Ako, puro tigidig. Tingnan mo, ang ganda niya ng boses niya. Ako, kahit anong gawin ko, sintonado pa rin. O, di ba? Tingnan mo, ang galing niya magtugtog ng gitara. Ako, hindi marunong tumugtog. Di ba? Marami tayong pwede kumpara para ma-down tayo. Kanya-kanya tayo yung pinag. Di ba? Pag kinumpara na natin, sigurado meron laging mas matalino sa atin, mas maganda sa atin, mas talented sa atin. Kahit yung mga artista,
Meron mas maganda pa rin sa kanila. Kaya nga ayaw nilang pumangit sila eh. Kaya nga panayin na ang pabanat ng pabanat eh. Tumatanda na lang. Di ba? Kasi bakit? Lagi nila kinukumpara sa sarili nila sa maganda. Gusto nila panatalihin na sila yung pinakamaganda. Ay alam nila, kumukupas yan eh. Ganon din yung kotse eh. Gusto ng iba. Pinaka-latest o iba naman, di ba? Inuubos ang panahon sa pambili ng mga materialis na sila may pinakamagandang cellphone. Every 3 months nagpapalit ng cellphone kasi gusto nila laging pinakamaganda. Paano? Nabuhay sila, kinukumpara nila sarili nila sa iba. Pag kinumpara mo, lagi ang buhay mo sa iba, lagi kang hindi masaya. Bakit? May hinahabol ka lagi. Diba? Hinggit ka eh, di ba? Hinahabol ka lagi. At sigurado, pag kabibili pa lang, bagong-bago cellphone ko. Kabibili pa lang, biglang nakatawa. Ginto yung cellphone nito, dapat pala yun ang binili ko. Di ba? Di ba? Nawala agad yung ligaya ng bago mong cellphone dahil may nakita ko, mas maganda pala yung cellphone nung katabi ko. Parlo lang na kaming bagong bili. Ganda yung cellphone yan eh. Di ba? Pero, Kasi sa pagkukumpara, pagka kinumpara mo, mauubos ang buhay mo, ang isip mo sa pagkukumpara. Hindi ka na mag-aaral sa spiritual. parat ka naman. Contented tayo doon sa meron tayo. Sapat yan eh. Kontento ka na kung anong meron ka. Dahil ang pag-uutuunan talaga ng pansin natin, hanapin ang kaharian ng Diyos. Diba? Dahil yung pangako niya eh, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kahit nga yung all these things shall be added to you, hindi ibig sabihin bagong latest. Kundi, ibibigay niya yung sapat na pangangailangan mo araw-araw. Kailangan. Diba? Yun lang po.